kong iba. Nakasanayan ko ng mag-isa, lumalaban sa mundong puno ng dahas. Ngunit nang Hindi niya alam kung saan siya dinala. Ang huling alaala ni Roman ay ang paglalakad niya pauwi sa probinsya. May bitbit na maliit na supot ng prutas para sa kanyang ina. Sa isip niya noon, ilang buwan na lang, ikakasal na sila ng nobya niyang si Lisa. Simpleng buhay, simpleng pangarap. Pero isang iglap, nabago ang lahat. May humarang na sasakyan. May mga lalaking bumaba. May matigas na kamay na sumakal sa kanyang bibig. At ngayon, nakagapos siya. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi niyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Roman, pangako, kahit anong mangyari, ikaw ang pakakasalan ko. Ikaw rin. Nakaupo sila noon sa ilalim ng punong mangga. Nakangiti si Lisa. Hawak ang kamay niya. Roman, maghihirap man tayo, basta magkasama tayo, sapat na. Ngumiti lang si Roman. Hindi siya mayaman. Pero alam niyang kaya niyang ibigay ang pagmamahal. Hindi niya alam. Iyon na pala ang huling araw na maririnig niya ang pangakong iyon. Pagmulat ng mata ni Roman, nasa isang kwarto na siya. Maliwanag ang ilaw. Amoy sigarilyo at pabango ang paligid. Gising na ang paninda. Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Nakatayo ito sa pintuan, nakangisi. Simula ngayon, dito ka natitira, sa bahay aliwan. Nanginig ang katawan ni Roman. Hindi, pakiusap, pauwiin niyo na ako. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanya. Wala ka nang uuwian. Dinala siya sa isang sikat na gay bar sa lungsod. Nakailaw ang paligid. Maingay ang tugtog. Puno ng mga taong naghahanap ng aliw. Pinilit siyang mag-ayos. Damitan, ayusan, turuan kung paano mabiti kahit nasasaktan. Maganda ang katawan mo, sabi ng amo nila. Gwapo, maputi, matangkad. Kikita tayo sa'yo. At doon nagsimula ang kanyang gabi-gabing pagbenta ng sarili. Luhaan ang ina niya noon habang binibigyan siya ng baon. Anak, kahit mahirap tayo, huwag mong ibebenta ang dangal mo. Pangako, Nay. Ngayon, bawat salamin nakaharap niya sa bar. Parang sinasampal siya sa sarili niyang pangako. Roman, may balita ako. Pumalik sa alala niya ang kapitbahay nila sa probinsya. Si Liza, ikinasal na sa iba. Para siyang binagsakan ng langit. Hindi siya hinintay. Hindi siya ipinaglaban. At doon niya naisip, wala na siyang babalikan. Isang gabing maingay ang bar. Puno ng mga parokyano. Pilit nang umingiti si Roman. Kahit ang totoo, gusto na lamang niyang lumubog sa sahig. At biglang, sumabog ang pintuan. Humanda. Magsitigil kayo! Raid to! Mga pulis na naka-uniforme ang biglang sumugod. Sigawan, takbuhan, putukan sa kisame para sumunod ang lahat. Lahat, huwag gagalaw! Pulis ito! Si Roman, natulala sa kinauupuan. Hindi siya tumakbo. Wala siyang lakas. Bahala na. Hinubos ang bar. Lahat ng parokyano at empleyado, kabilang si Roman, ay pinasakay sa isang van. Sa loob ng presinto,
magkahiwalay na upuan ng mga biktima. Pauwi ng ibang parokyano, pero ang mga empleyado, sila ang temporaryong i-detain bilang bahagi ng investigasyon. Doon sa sulok, nakaupo si Roman. Nakayuko, walang imik. Ramdam niya ang bigat ng kahihiyan. At may isang lalaking hindi niya maiwasang mapansin. Isang pulis, matangkad, seryoso ang muka. Iba sa mga kasama niya. May angking karisma at lamig na parang ayaw lumapit sa kung sino-sino. Si Aaron, isang kilalang pulis, anak mayaman, bata pa, pero puro na ang ranggo. Kilala sa husay at tapang. Pero sa gabing yon, habang pinagmamasdan niya ang mga dinakip, may isang tao sa sulok na biglang pumuko ng atensyon niya. Si Roman. Hindi dahil sa ganda ng mukha nito, kundi sa sakit sa mga mata nito. Sa lungkot na tila ba, gusto na lang nitong mawala. Ay kakaiba. Hindi naman dapat, pero lingid sa kalaman ng iba. Si Aaron ang madalas na mag-ikot sa detention area. Kunwari, inspection. Pero ang totoo, gusto niyang balikan ng lalaking iyon. Isang araw, lumapit siya. Okay ka lang ba? May kailangan ka ba? Napatingin si Roman. Hindi siya sanay na may nagtatanong sa kanya ng ganon. Parang tao, hindi parang bagay. Opo, ayos lang po ako. Mahina niyang sagot. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pag-uusap. Hindi pulis at biktima. Tao sa tao. Taga-saan ka ba talaga? Tanong ni Aaron isang gabi habang walang nakatingin. Probinsya po. Malayo. Namiss mo ba? Tumango si Roman. Pero wala na po akong babalikan. Nagdilim ang mukha ni Aaron. Bakit naman? Yung nobya ko po, nag-asawa na ng iba. Yung nanay ko, pumanaw na raw po. Sabi ng kapitbahay namin na nakausap ko sila. Natahimik si Aaron. Sa mga sumunod na araw, hindi na lang siya nagtatanong. Nakikinig na lang siya. At isang araw, habang nagkikwento si Roman tungkol sa ilog sa probinsya. Malawak po yung ilog sa amin. Dati, pag tag-araw, doon kami naliligo ng mga kaibigan ko. Napangiti ng bahagya si Roman sa unang pagkakataon. Isang beses po, may batang nahulog. Muntik nang malunod. Ako po yung nakakita. Ako po yung sumagip sa kanya. Ilang taong gulang lang ako noon. Pero hindi ko makakalimutan kasi kaedad ko lang siya. Tapos, ang tanda ko pa, sabi ng nanay niya, Aaron daw ang pangalan. Tumigil si Roman. Napatingin kay Aaron. Si Aaron ay nanigas. Ano? Anong sabi mo? Aaron po. Bakit po? Para bang may bumagsak na langit at lupa sa isip ni Aaron. Biglang bumalik ang alaala. Isang batang lalaki. Nahulog sa ilog. Mabilis na agos. Halos lunukin siya ng tubig. Tapos may kamay na humila sa kanya pataas. Isang batang nakangiti kahit hingal na hingal. Nagsasabing, okay ka lang? Ikaw yun? Natigilan si Roman. Tinitigan niyang mabuti si Aaron. Ang matangkad na pulis nakaharap niya. Unti-unting nagmistulang batang lalaki mula sa malayong alaala. Ikaw yung batang sinagip ko sa ilog? Hindi nakaimik si Aaron. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay walang masabi. Oo, mahinang sabi ni Aaron. Ako yun. Tumulo ang luha ni Roman, hindi dahil sa siya, kundi sa hiwaga ng tadhana. Ang batang iniligtas niya noon, ngayon siya naman ang nag-iingat. Mula noon, iba na ang tingin ni Aaron kay Roman. Hindi na ito basta biktima. Ito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon. Literal na nagligtas sa kanya noong bata pa. Kung noon ay gusto niya itong tulungan bilang pulis, ngayon ay gusto niya itong protektahan bilang tao. Lalaya ka, pangako ni Aaron. Sisiguraduhin ko yan. Inayos niya ang mga dokumento, nakipag-ugnayan sa otoridad at inilabas si Roman sa presinto. Hindi na ito sinampahan ng kaso dahil biktima lamang ito ng human trafficking. Pero may hindi alam si Roman, may nagbabantay sa kanya. Hindi niya alam na ang sindikato
ay may mga espiya at ang paglayan ni Roman ay hindi nila matanggap. Masyado itong maraming nalalaman. Isang gabi, paglabas ni Roman ng isang maliit na tindahan, bumulaga sa kanya ang isang puting van. Pamilyar ang busina. Bago pa siya sumigaw, may nakatakip na sa bibig niya. Hinila siya sa loob. Sumara ang pinto. "Oy, pre! Nabalik ka sa amin!" Nakangising sabi ng isang lalaki. Ngunit may nakakita. Isang pulis na naka-assign sa malapit. Kasamahan ni Aaron. Nakita ang eksena. Agad na tumawag. "Sir Aaron, si Roman, kinidnap. Tungong North Avenue." Sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, nakagapos si Roman. At sa labas, si Aaron, kasama ang backup. "Palibutan!" utos niya. Pumasok sila ng tahimik. Isang sagupaan ang naganap. Kutukan, sigawan, takbuhan. Ngunit si Aaron, isang bagay ang tanging nasa isip. Si Roman. Nang makita niya ito sa sulok, tuguan, nanginginig. Parang bumalik siya sa pagiging batang nalulunod. Hinugot niya ang gapos. "Ayos ka lang?" tanong niya. Hinawakan ang mukha ni Roman. Tumango ito at umiyak. "Akala ko, mamamatay na ako." "Hindi," sabi ni Aaron. Niyakap ito ng mahigpit. "Hindi, habang ako nagbabantay sa'yo." Sa wakas, nalipo ang mga kidnapper. Salamat sa backup. Para sa kaligtasan ni Roman, dinala siya ni Aaron sa sarili niyang apartment. "Dito ka muna." Walang makakaalam. Ang mga araw, naging linggo. Ang linggo ay naging buwan. Sa maliit na espasyo, nagsimula silang magkakilala ng tunay. Si Aaron na laging seryoso sa trabaho, natutong tumawa dahil sa mga simpleng kwento ni Roman. Si Roman na laging natatakot, natutong tumingin sa umaga ng may pag-asa. Isang gabi, habang nanonood sila ng TV, napasinghap si Roman. "Bakit?" tanong ni Aaron. "Wala lang. Hindi na kasi ako sanay na ganito kasi ah." Tiningnan siya ni Aaron. "Karapat dapat ka naman na maging masaya, Roman." At sa gabing iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata at natagpuan ang isa't isa. Hindi nila alam kung paano, pero isang mainit na halik ang nagbago ng lahat. Naging gabi ng pag-ibig, marahan, pasikap. Puno ng damdamin na inipon ng matagal na panahon. Hindi nila alam kung tama ba ito sa paningin ng iba. Pero sa puso nila, ito ang pinakatama. Tumating ang araw na kumanta ang isa sa mga kriminal. Isnuplong ang buong sindikato hanggang sa mastermind. Isang malaking operasyon ang sinagawa at sa wakas, nakulungan lahat. Sa isang maliit na bahay sa probinsya, malapit sa ilog kung saan unang nagkita ang isang batang si Aaron at ang isang batang si Roman. Nakaupo sila sa balkonahe. Hawak ang kape. "Alam mo," sabi ni Aaron, "tong bata ako. Hindi ko maintindihan kung bakit may batang sumagip sa akin na hindi ko naman kilala." Ngumiti si Roman. "Hindi ko rin alam kung bakit kita sinagip. Basta, kailangan lang." Tumingin sa kanya si Aaron. "At ngayon?" Huminto si Roman. Tiningnan ng lalaking katabi. Ang pulis na naging tagapagligtas, naging kaibigan, naging kasintahan. Ngayon, alam ko na. "Bakit?" "Kasi kahit noon pa man, para sa iyo na talaga ako." Sa ilalim ng paglubog ng araw, nagkahawak ang kanilang mga kamay. Isang pulis at isang lalaking muntik nang mawalan ng pag-asa. Hindi nila kailangang magsabi sa mundo. Sapat na ang mga tingin, sapat na ang mga yakap, sapat na ang pag-ibig na sa dilim nagsimula ngunit sa liwanag ng katotohanan sumibol. Isang taon na ang lumipas mula nang malaglag ang sindikato. Si Roman, hindi nang dating lalaking puno ng takot. Ngayon, may tindahan siyang maliit sa tabi ng kalsada. Tinawag itong Aaron's Corner. Pero hindi niya sinasabi kay Aaron dahil nakakahiya raw. Si Aaron, promoted bilang hepe ng isang special na unit laban sa human trafficking. Mas seryoso sa trabaho
Pero tuwing uuwi sa probinsya, ibang-iba. Doon sa maliit na bahay na malapit sa ilog. Hindi siya si Happy Aaron. Siya lang si Aaron, ang lalaking umiibig kay Roman. Isang Biyernes ng gabi, may dumating na sasakyan sa kanilang bahay. Si Aaron, galing sa Maynila, bitbit ang isang malaking supot ng paboritong pagkain ni Roman. Nako Hepe, may dala na naman. Biro ni Roman habang sinasalubong ito sa pinto. Mawa si Aaron. Happy pa rin kahit na magkasama na tayo. Sanay na ako eh. Nakangiting sabi ni Roman. Pero may kakaiba sa mga mata ni Aaron. Ang gabing iyon, may bigat. Pagkatapos nilang kumain, magkatabi silang nakaupo sa balkonahe. Tanaw ang ilog na pinagsagipan nila noon. Roman, simula ni Aaron, seryoso ang boses. Napalingon si Roman. Bakit? May problema ba? Humugot ng malalim na hininga si Aaron. May bagong kaso. Malaki. International. Tumahimik si Roman. Delikado. Patuloy ni Aaron. Sindikato ulit. Mas malaki. Mas marahas. At kailangan kong malis ng matagal. Hindi sumagot si Roman. Gusto ko lang malaman mo kung may mangyari sa akin. Tinakpan ni Roman ang bibig niya. Huwag, sabi ni Roman. Nanginginig ang boses. Huwag mo sabihin yan. Hinawakan ni Aaron ang kamay niya. Kailangan mong maging handa. Mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin. Pero kung hindi, putol ni Roman. Ngayon ay luhaan na. Ilang ulit mo na ba akong sinagip? Ilang beses mo na ba akong piniling mahalin? Ngayon, ako naman, aharap ako kahit ano pang mangyari. Basta magkasama tayo. Yumakap si Aaron sa kanya. Sa gabing iyon, mas pinatibay nila ang isa't isa. Hindi nila alam ito na pala ang huling gabing tahimik. Lumipas ang 2 linggo. Paulit-ulit na tawag, text at video call. Pero isang araw, walang paramdam si Aaron. Una, iniisip ni Roman na baka busy lang. Pero nang umabot na ang 3 araw na walang sagot, may kumurot sa kanyang dibdib. Hanggang isang umaga, may kumatok sa pinto ng tindahan niya. 2 pulis. Ginoong Roman, nalamig ang buo niyang katawan. Si Happy Aaron, nawawala po. Parang pinuho sa kanya ang isang timbang yelo. Ano? Paano? Kailan? Sunod-sunod na tanong ni Roman. Halos hindi na makahinga. Habang sa operasyon po, naambush ang convoy nila. 4 na pulis ang nasawi. Si Happy Aaron, hindi po namin mahanap ang katawan niya. Hindi na narinig ni Roman ang sumunod. Ilang buwan matapos silang magsama. Sa balkonahe ulit sila noon, lasing si Aaron. Isang beses lang ito nangyari sa 1 taon nilang pagsasama. Roman, sabi ni Aaron, pabiro, alam mo bang gusto na kitang pakasalan? Natigilan si Roman. Ha? Pwede ba yun? Tumawa si Aaron. Hindi ko alam. Pero kung pwede lang, gagawin ko. Bakit mo nasabi yun? Tiningnan siya ni Aaron ng may pag-ibig na hindi maitago. Kasi sa lahat ng taong nakasama ko, ikaw lang nagparamdam sa akin na nabuhay ako. Hindi dahil sa trabaho ko, hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa kung sino ako. Namula si Roman. Sira ka talaga. Pero sa isip niya, sinabi rin niya, sana nga. 1 buwan, napunta si Roman sa Maynila. Hindi siya nakinig kahit kanino. Babalik ako nakasama si Aaron. Nag-iikot siya sa mga ospital, sa mga presinto, sa mga sikat na lugar kung saan natagpuan ang ibang bangkay ng mga nasawi. Wala. Isang gabi, nakatulog siya sa isang bangko sa parke. Pagising niya, may isang matandang babae ang nakatayo sa harapan niya. Ikaw ba si Roman? Nagulat siya. Opo. Paano niyo po nalaman? Umupo ang matanda. Si Aaron, laging binabanggit ka. Nalaki ang mata ni Roman. Kung saan po siya, alam niyo po ba? Tumango ang matanda. May sasabihin ako sa iyo. Pero, handa ka ba?
Si Aaron, hindi basta nawala. May mga kaaway siya sa loob ng gobyerno. Natigilan si Roman. Ano pong ibig sabihin niyo? Ang operasyon niya, may nagtraidor. Kaya naambush sila. Pero buhay si Aaron. Parang may tumigil ng mundo. Saan po siya? Bumulong ang matanda. Sa probinsya niyo. Nagulahan si Roman. Ha? Pero galing na ako dun. Hindi yung probinsya mo. Yung probinsya niya. Bumalik si Roman sa probinsya. Hindi sa kanila, kundi sa malaking asyenda ng pamilya ni Aaron. Ang pamilya ni Aaron, mayayaman, konserbatibo, at hindi nila alam na may relasyon ang anak nila kay Roman. Pagdating niya sa asyenda, sinalubong siya ng isang babae, ang ina ni Aaron, si Doña Clara. Ah, ikaw pala si Roman. Malamig ang boses. Surot ang tingin kay Roman. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung ano ang meron kayo ng anak ko. At sa tingin mo ba, tatanggapin kita rito? Nanlambot si Roman, pero hindi siya umatras. Madam, mahal ko po ang anak niyo. At sigurado akong buhay siya. Alam ko pong buhay siya. Tulungan niyo po akong mahanap siya. Nanlisik ang mata ni Doña Clara. Buhay nga siya, pero hindi para sa'yo. Sa loob ng asyenda, sa isang silid na may 2 gwardiya sa pinto, doon itinago si Aaron. Hindi siya tinamaan ng bala, pero ang katotohanan, mas masakit pa sa bala. Ma, bakit ayaw mo akong palabasin dito? Sabi ni Aaron sa ina. Hindi mo naiintindihan, anak. Delikado ang mga kaaway mo, pati ang mga kasamahan mo sa gobyerno. Gusto ka nilang patayin. Dito ka na lang muna. Pero, si Roman, ayoko marinig yan. Unang beses sumigaw si Doña Clara. Hindi ko matatanggap na ang anak ko ay, ma? Putol ni Aaron, puno ng sakit. Namahal ko ang isang lalaki, na masaya ako sa kanya, na siya lang naman ang nagligtas sa akin, hindi lang sa ilog, kundi sa sarili kong kadiliman. Napaiyak si Doña Clara. Pero hindi siya natinag. Hindi tumigil si Roman. Gabi-gabing pumapasok siya sa asyenda. Nagtatago sa mga anino. Nagdarasal na makalusot. Isang gabi, narinig niya ang boses ni Aaron mula sa isang bintana. Aaron! Pulong niya. Tumigil ang usapan sa loob. Lumapit si Aaron sa bintana. Nagtagbo ang mga mata nila. Parehong luhaan. Roman, mahinang sabi ni Aaron. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi na muli. Pero bago pa sila magkausap, biglang sumabog ang pintuan ng asyenda. Mga armadong lalaki ang pumasok. Nasaan si Aaron? Sindikato. Nahanap nila si Aaron. Nagkagulo. Nagpaputok ang mga gwardiya. Nagtakbuhan ng mga tao. Si Roman sa gitna ng lahat. Isa lang nasa isip niya. Si Aaron. Tumakbo siya papasok. Nahanap niya si Aaron sa silid. Hawak ang isang baril. Roman! Lumabas ka! Hindi! Hinawakan ni Roman ang kamay niya. Sabay tayo. Hindi na kita iiwan. At sa gitna ng putukan, nagyakap sila. Mahal kita, sabi ni Aaron. Mahal din kita, sagot ni Roman. Sa habang panahon. Biglang may humila kay Roman palayo. Isang tauhan ng sindikato. Bitawan mo siya! Sigaw ni Aaron. Baril ang nakatutok. Pero bago pa siya makaputok, may isa pang pumasok sa likod. Itinutok ang baril kay Aaron. Aaron! Sigaw ni Roman. Isang putok. Tumalsik ang dugo. Pero hindi si Aaron ang tinamaan. Si Roman. Sinakloban niya si Aaron. Roman! Roman! Sa mga bisig ni Aaron, nakahandusay si Roman, duguan ng dibdib. Bakit mo ginawa yun? Iyak ni Aaron. Hawak-hawak ang sugat ni Roman. Duguan ng sarili niyang mga kamay. Ngumiti si Roman. Mahina.
Ikaw, iniligtas mo ako sa dilim. Ngayon, ako naman. Huwag! Huwag kang mamatay, Roman. Please. Hinawakan ni Roman ang mukha niya. Masaya ako sa piling mo. Sa habang panahon. Roman! Hindi na narinig ni Roman ang mga sumunod. Pumikit siya. Pero hindi siya pumikit ng tuluyan. Makalipas ang 3 araw, sa isang private hospital sa Maynila, nasa intensive care unit si Roman. Ilang ulit siyang inoperahan, ang bala, 1 pulgada lang sa puso. Si Aaron nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Roman. Hindi kumakain, hindi natutulog. Nakabendang sa dili niyang sugat mula sa laban. Pero wala siyang pakialam. Gising na, Roman. Miss na kita. Bulong niya, paus ang boses. Lumipas ang mga oras hanggang sa isang umaga. Gumalaw ang kamay ni Roman. Napatingin si Aaron. Dahan-dahang nagbulat si Roman. Aaron? Parang may sumigaw na sigla sa puso ni Aaron. Roman! Oh my God! Roman! Napahugulgol siya. Hindi niya napigilan. Hinawakan ni Roman ang kamay niya. Mahina pero totoo. Ang ingay mo. Bulong ni Roman. Nakangiti kahit masakit. Tumawa si Aaron habang umiiyak. Nakina. Pinag-aalala mo ako. Alam mo ba yun? Sorry, mahal. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, umiti na uli si Aaron. Unti-unting gumaling si Roman. Linggo-linggo si Aaron na nasa tabi niya. Hindi na ito maalis kahit kailan. Sa hospital na mismo siya natutulog sa maliit na silya sa tabi ng kama. Isang araw, habang pinapakain ni Aaron si Roman ng lugaw, may pumasok sa kwarto. Si Doña Clara. Tumigil silang dalawa. Ma, mahinang sabi ni Aaron. Handang ipagtanggol si Roman. Pero lumapit si Doña Clara sa kama. Tumingin kay Roman. Ngayon, iba na ang mga mata. Hindi ko pa rin lubos maintindihan na ang meron kayo. Simula niya. Pero nakita ko kung paano mo iligtas ang anak ko. Napayo ko si Roman. Hindi ko matanggap noon. Pero nung gabing yun, nung nakita kitang duguan sa pagkakayakap mo sa anak ko, doon ko na-realize. Huminto siya. May luha sa mata. Totoo palang pagmamahalan niyo. Napatingin si Roman sa kanya. Pasensya na, Donya. Hindi ko po sinasadyang nilapat ni Doña Clara ang kamay sa balikat niya. Wala kang dapat ikahiya. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Hindi lang ngayon, kundi noon pa man. At alam kong ikaw ang magpapasaya sa kanya. Napatingin si Aaron sa ina. Hindi makapaniwala. Ma, tiningnan lang siya ni Doña Clara. Tanggap ko na. Maging masaya kayo. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Roman ng walang takot. Makalipas ang 2 buwan, nakalabas na si Roman sa ospital. Hindi na siya bumalik sa probinsya agad. Sa Maynila muna sila tumira, sa bagong apartment na magkasama nilang pinili. Isang gabi, magkatabi silang nakahiga sa kama. Tahimik. Hawak ang kamay ng isa't isa. Aaron, bulong ni Roman. Akala ko mamamatay na ako nun. Napahigpit ng hawak si Aaron. Huwag mo nang uulitin yun na bawal kang mauna sa akin. Tumawa si Roman. Ikaw, bawal ka ring mauna. Okay, deal. Tumahimik sila. Alam mo, sabi ni Aaron, nung gabing yun, nung nakita kitang bumagsak, pakiramdam ko namatay na rin ako. Napatingin si Roman sa kanya. Kaya simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Kahit anong mangyari. Kasama na tayong lalaban. Magkasama. Ngumiti si Roman. Pangako? Oo, pangako. Sa ilalim ng madilim na silid, naghalikan sila. Hindi lang dahil sa pag-ibig,
kundi dahil sa pagpapasalamat na pareho silang buhay. Isang taon, makalipas ang lahat, sa tabi ng ilog kung saan sila unang nakita. Bilang mga bata, nakaupo sila, magkatabi. Tanaw ang paglubog ng araw. May dalang maliit na basket si Aaron, puno ng mga prutas, kandila at bulaklak. Para saan yan? Tanong ni Roman. Kumiti si Aaron. Alay, para sa bagong simula natin. Nagtatakang tiningnan siya ni Roman. Kasi patuloy ni Aaron. Isang taon na ngayon simula nung muntik na kitang mawala. Napatingin si Roman sa ilog. Gusto ko magpasalamat na nandito ka pa, na hindi ka sumuko, na pinili mo akong mahalin. Napaiyak si Roman. Sira ka talaga. Sira nga. Pero sira para sa'yo. Naghalikan sila sa ilalim ng palubog na araw. At sa tabi ng ilog na nag-umpisa ng lahat. Doon din nila pinatunayan na ang pag-ibig na totoo ay hindi natatapos sa dilim. Nagsisimula ito sa liwanag ng panibagong umaga. Kasama ang taong pinakamamahal. Nasa harap sila ng simbahan. Hindi para sa kasal, kundi para sa isang blessing ceremony. Hindi legal, pero sagrado para sa kanila. Nakaputi si Roman, nakabarong si Aaron. Sa harap ng Diyos, sa harap ng ilang kaibigan, at sa harap ng nakangiting si Doña Clara. Nagpalitan sila ng sumpaan. Roman, sabi ni Aaron, hawak ang kamay niya. Noong bata ako, iniligtas mo ako sa ilog. Noong lumaki tayo, iniligtas mo ako sa dilim ng puso ko. Ngayon, pangako, ako naman ang mag-iingat sa iyo. Sa habang panahon, napaiyak si Roman. Aaron, ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala akong may pag-ibig na hindi nagkakamali. Ikaw ang naging ilaw ko sa dilim at pangako. Sa habang panahon, ikaw ang mamahalin ko. Nagpalitan sila ng singsing. Simpleng pilak pero may nakaukit sa loob. Sa ilalim ng dilim, ikaw at ako. Yumakap sila. At sa likod, tanaw ang ilog. Saksi sa kanilang simula. At ngayon, sa kanilang pangako. 4:00 ng madaling araw. Gising na si Roman. Hindi dahil may problema. Nakasanayan na niya. Simula nang mangyari ang lahat. Ang pagkakakulong sa bar, ang pagligtas ni Aaron, ang pagkabaril. Parang binigyan siya ng panibagong buhay. Pero ang totoo, hindi lang siya ang binigyan ng panibagong buhay. Magkatabi pa rin sila ni Aaron sa kama. Nakayakap ito sa kanya mula sa likod. Humihinga ng mahimbing. Napangiti si Roman. Dati, ang umaga para sa kanya ay simula ng panibagong araw ng pagpapanggap. Nakangiti sa mga parokyano kahit gusto nang umiyak. Nagbebenta ng sarili para may padala sa ina. Ngayon, ang umaga ay pagkising sa tabi ng lalaki nagpatunay na may pag-ibig na hindi kailangan bilhin. Gising na. Paus na tanong ni Aaron mula sa likod. Hindi pa rin binuksan ang mata. Napatawa si Roman. Akala ko ba tulog ka? Ramdam kita eh. Gising ka na naman ng maaga. Hinalikan ni Aaron ang balikat niya. Nang iniisip mo, tumahimik si Roman. Papasalamat lang. Dahan-dahang iminulat ni Aaron ang mata. Hinarap siya. Para saan naman? Tiningnan niya si Roman. Ang magaspang na mukha dahil sa gising. Ang mga matang pagod sa trabaho pero puno ng pagmamahal kapag nakatingin sa kanya. Para dito. Para sa'yo. Para sa lahat. Ngumiti si Aaron. Hinalikan siya sa noo. Tanghali na tayo magsing. Bakit naman? Ngumisi si Aaron. Wala lang. Gusto lang kitang mayakapan ng matagal. Namula si Roman. Ang cheesy mo. Para sa'yo lang naman. At doon na naman sila sa kama. Yakap-yakap habang umaandar ang mundo sa labas ng kanilang apartment. Hindi madali ang buhay para sa kanila. Si Aaron, hepe pa rin sa special unit laban sa human trafficking.
Delikado ang trabaho. Minsan umaabot ng ilang araw bago umuwi. Minsan may daladalang sugat. Hindi pisikal, kundi ang bigat ng mga kasong hinahawakan niya. Si Roman nagbukas ng maliit na cafe sa tapat ng apartment niya. Cafenero ang pangalan. Hindi sikat pero kilala sa mga taong naghahanap ng tahimik na lugar. Sa cafe na iyon, may mga sulok na puno ng libro. May mga larawan ng ilog sa probinsya. At may pader, may isang malaking litrato nila ni Aaron, yung kuha noong blessing ceremony nila sa tabi ng ilog. Hindi nila ito pinagsisigawan, hindi nila kailangan. Pero sa mga nakakaalam, sa mga regular na customers, kilala nila ang kwento ng may-ari. Si Sir Roman po ba yung nasa balita dati? Tanong ng isang customer minsan. Ngumiti lang si Roman. Matagal na po yun. Ngayon, kape na lang ang pinagbibili ko. Isang gabi, umuwi si Aaron na tahimik. Kilala ni Roman ang ganyan. Hindi ito galit. Hindi ito pagod sa trabaho. May bigat lang. Nilapitan niya ito habang nakaupo sa sofa, nakatitig sa wala. Mahal, tawag niyang marahan. Tumingin si Aaron sa kanya, may lungkot sa mata. May na-raid kaming bar ngayon. Tumigil si Roman. Human trafficking ulit. Mga batang lalaki, gaya niya noon. May nakita akong bata, patuloy ni Aaron. Mga 14 na taon pa lang. Gusto ko siyang iligtas kaso natakot, ayaw makipag-usap. Sabi ng iba, ganun daw talaga ang trauma. Hindi nakaimik si Roman, umupo siya sa tabi ni Aaron. Alam mo, simula niya. Nung ako yung nasa loob, ang tanging nagligtas sa akin ay ang pag-asang may makakita sa akin. Hindi bilang paninda, kundi bilang tao. Napatingin si Aaron sa kanya. Baka kailangan lang ng batang yun ng panahon. Ang batang yun ng taong magpapatunay na hindi lang siya biktima, na may pag-asa pa. Tumango si Aaron. Gusto mo ba dalawin natin siya? Tanong ni Roman. Nagulat si Aaron. Sigurado ka ba? Baka kasi matrigger ka. Ngumiti si Roman. Hindi na ako yung dating Roman. At kung makakatulong ako sa isang batang ayoko noon, gusto ko. Sa unang pagkakataon, sa gabing yon, ngumiti si Aaron. Salamat, mahal. Wala yon. Mahal kita eh. Sa isang youth center sa Maynila, doon pansamantalang inilagay ang batang iniligtas ni Aaron. 14 na anyos. Pangalan ay si Joshua. Pagdating ni Roman, nakayoko ito sa sulok. Ayaw makipag-usap sa kahit kanino. Joshua, tawag ng social worker. Hindi sumagot. Lumapit si Roman, umupo sa tabi nito. Hindi nagsasalita. Ilang minuto ang lumipas. Gusto mo ng kape? Tanong ni Roman. Napatingin si Joshua, nagulat. Siguro dahil sa tanong o dahil sa boses. Hindi alam. Hindi ako mainom ng kape. Mahilang sabi ni Joshua. Okay, may juice naman sila dito. Gusto mo? Tumango si Joshua. Kumuha si Roman ng juice. Inabot. Hindi agad kinuha. Pero pagkaraan ng ilang segundo, tinanggap din. Alam mo, sabi ni Roman. Nung edad mo ako, akala ko wala nang pag-asa. Tumingin si Joshua sa kanya. Pero may isang tao, isang polis, na nakakita sa akin, hindi bilang biktima, kundi bilang tao. At hanggang ngayon, kasama ko pa rin siya. Napatingin si Joshua kay Aaron, na nakatayo sa may pintuan. Tahimik lang. Totoo po ba yan? Tumango si Roman. Totoo. Kaya alam kong kaya mo ring makaahon. Hindi mo kailangan agad. Hindi mo kailangan ngayon. Pero darating ang araw na makakaya mo na. Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha ni Joshua. Hindi siya umiyak. Pero may kumalma sa kanyang dibdib. Yung bigat na matagal niyang dinadala. Salamat po. Pulong niya. Ngumiti si Roman. Walang anuman. Babalikan ka namin. Okay. Tumango si Joshua. Paglabas niya ng center, hinawakan ni Aaron ang kamay ni Roman. Ang galing naman ng mahal ko. Hindi ako magaling.
Naranasan ko lang. Pero pinili mong gamitin ang naranasan mo para tumulong. Hindi lahat kayang gawin yon. Napatingin si Roman sa kanya. Kasi tinuruan mo akong mahalin ang sarili ko. Kaya ngayon, kaya ko nang magmahal ng iba. Nagkatitigan sila at sa harap ng youth center, hindi nila napigilang maghalikan. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pasasalamat. Hindi perpekto ang pagsasama nila. May mga araw na mag-aaway sila. Tulad na lang ng normal na magkasama. Kahit kasi hindi ka nagpapaalam na may operation ka, sigaw ni Roman isang gabi na nag-aalala. Kasi ayoko mag-alala ka at trabaho ko yun, sagot ni Aaron. Hindi lang trabaho mo yun, buhay mo yun at buhay ko na rin. Hindi mo ba naiintindihan? Napahinto si Aaron. Napansin niya, nanginginig si Roman. Hindi galit, kundi takot. Sorry, mahinang sabi ni Aaron. Hindi ko naisip. Lumapit si Roman, niyakap siya. Basta, magpaalam ka. Kahit text lang. Para alam ko kung okay ka lang. Sige, pangako. Yun lang, ayos na. Kasi sa kanila, hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga, magkasama pa rin sila sa huli. Sa tagal ng pagsasama nila, ang mga maliliit na bagay ang nagpapatibay sa kanila. Tuwing umaga, magkasabay silang nagtitimpla ng kape. Si Aaron, black coffee lang. Si Roman may gatas at asukal. Tuwing hapon, kung walang trabaho si Aaron, tumutulong ito sa cafe. Nag-aayos ng mesa, kumakausap ng customer. Hindi alam ng mga tao na isa pala siyang hepe ng pulisya. Tuwing gabi, magkasama silang nanonood ng TV. Minsan may napapanood silang tungkol sa mga kaso ni Aaron. At tuwang-tuwa si Roman. Ayan, sikat ka na naman. Tigin mo nga yan, nakakahiya. Pero ang gwapo mo naman sa TV. Namumula si Aaron. Sira ka talaga. At tuwing sasapit ang gabi, bago matulog, laging may I love you na bulong. Kahit magkaaway, kahit pagod, kahit anong mangyari. Hindi nila ito nakakalimutan. Kasi alam nilang sa kanilang mundo, ang pag-ibig ay hindi luho. Ito ang tanging bagay na totoo. Isang araw, may dumating sa coffee shop na hindi inaasahan. Si Doña Clara. Ma, gulat na sabi ni Aaron na sa likod ng counter noon. Nakangiti si Doña Clara. May dalang basket ng prutas. Nagpunta ako para bisitahin kayo. At makita ko naman kung saan nakitira ang anak ko. Napatingin si Roman sa kanya, kinakabahan. Pero lumapit si Doña Clara at hinawakan ng kamay niya. Roman, pasensya na kung noon hindi kita natanggap. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano kasaya ang anak ko. At alam kong ikaw din ang dahilan. Napaluha si Roman. Salamat po, Madam. Tawagin mo na lang ang mama. Ngumiti ito, kung okay lang sa'yo. Tumango si Roman, hindi makapagsalita. At sa hapong iyon, sabay-sabay silang kumain. Si Aaron, si Roman at si Doña Clara. Parang totoong pamilya. Dahil sa huli, hindi lang pag-ibig ang meron sila, kundi may pamilya rin. Isang taon na ang lumipas mula nang magkasama sila sa apartment. 14 ng Pebrero, araw ng mga puso. Hindi sila mahilig sa okasyon. Pero may binili si Aaron pag-uwi niya ng galing trabaho. Bit-bit ang isang maliit na kahon. Ano yan? Tanong ni Roman. Ngumiti si Aaron. Tara dito, buksan mo. Binuksan ni Roman. Isang singsing, hindi diamante, pero pilak. Katulad ng unang binigay ni Aaron noong blessing ceremony nila. Pero may nakaukit na bago. Sa ating bahay habang panahon. Napatingin si Roman sa kanya. Alam ko hindi tayo pwedeng magpakasal sa batas, sabi ni Aaron. Hawak ang kamay niya. Pero sa puso ko, ikaw na ang asawa ko. Simula pa noon. At gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit anong mangyari sa ating bahay na to, sa puso kong ito, ikaw lang. Umiyak si Roman. Ang cheesy mo talaga. Oo, cheesy ako.
Pero wala tayong magagawa. Mahal kita eh. Hinalikan niya si Aaron. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na apartment. Sa gitna ng mga ilaw sa syudad, naramdaman niyang kompleto na sila. Hindi dahil sa singsing, hindi dahil sa okasyon, kundi dahil sa isa't isa. Lumipas ang mga taon. Ang cafe nilang Nero Cafe ay lumago, hindi naging malaking negosyo, pero naging tahanan ng maraming taong naghahanap ng kanlungan. Si Joshua, ang batang iniligtas niya, ay tumatakbo na ngayon sa cafe. Nagtatrabaho bilang assistant ni Roman at tuwing may bagong biktima ng trafficking na nasasagip ni Aaron, kasama nila itong bumibisita sa youth center para may pag-asa sila, sabi ni Joshua. Kaya nang binigay mo sa akin, si Aaron, happy pa rin. Pero mas magaan ang loob. May kasama na siyang uuwian. May dahilan na siyang lumaban. Si Roman, hindi na ang dating lalaking natatakot sa sariling anino. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng liwanag sa iba. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa balkonahe ng apartment nila. Tanaw ang syudad, hawak ang kamay. Alam mo, sabi ni Roman, noong nasa bar ako, akala ko wala nang pag-asa. Akala ko gano'n na lang ako. Bili ng bili hanggang sa mawala. Napatingin si Aaron sa kanya. Pero ngayon, may ganito pala. Ganito pala ang klase ng pag-ibig. Yung hindi mo kailangang bilhin. Yung ibinibigay lang. Ngumiti si Aaron. Hinalikan ng kamay niya. Kasi karapat-dapat ka. Karapat-dapat ako sa'yo. Karapat-dapat tayo sa isa't isa. Tumango si Roman. At sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng maingay na syudad, sa loob ng maliit nilang mundo, naramdaman nilang pareho na ito na ang gusto nila. Hindi ang perpekto, hindi ang madali, kundi ang totoo, ang pagiging sa tabi ng isa't isa, ang mga simpleng usapan, ang mga yakap sa gitna ng gabi, ang mga I love you na hindi nasasabi pero nararamdaman. Ito ang buhay magpartner, hindi perpekto. Pero sa kanila, perpekto na. Sa tabi ng ilog, kung saan nag-umpisa ang lahat, nakaupo sila, magkatabi, may dalang picnic basket, tawa ng tawa habang naalala ang mga pinagdaanan. Grabe, 5 taon na pala tayo, sabi ni Aaron. Oo, at tanda mo na ha, biro ni Roman. Sira ka talaga. Nagkatinginan sila. Alam mo, sabi ni Roman, gusto ko lang magpasalamat. Para saan naman? Para sa lahat. Para sa pagtitiis mo sa akin. Para sa pagmamahal mo. Para sa ating buhay na to. Ngumiti si Aaron. Hindi ako napapagod ah. Bakit naman? Hinalikan ni Aaron si Roman sa noo. Kasi kahit sa umpisa pa lang, alam ko nang ikaw na. Namula si Roman. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung pagiging cheesy mo eh. Cheesy nga. Pero mahal mo naman, di ba? Tumango si Roman. Oo, mahal kita eh. Sa habang panahon. At sa ilalim ng punong mangga, kung saan sila unang nakita bilang mga bata. Kung saan sila unang nangako bilang magkasintahan. Kung saan nila sinimula ng kanilang kwento. Magkahawak sila ng kamay. At sa unang pagkakataon, pareho silang naniwalang hindi lang ito ang simula, ito ang habang panahon. Sa cafe nilang Nero Cafe, may bagong karatula sa pinto. Bukas para sa lahat na naghahanap ng liwanag. At sa loob habang naghahanda ng kape si Roman at nag-aayos ng lamesa si Aaron kahit hindi naman trabaho niya. May pumasok na isang binatilyo. Nagtatago sa anino, takot ang mga mata. Tiningnan siya ni Roman at alam niya ang nararamdaman nito. Lumapit siya. Gusto mo ng kape? Tanong niya. Napatingin ang bata sa kanya. Nagulat. Opo, ngumiti si Roman. Dito ka lang, mag-usap tayo. Pag ready ka na, wala nang magtatanong, wala nang manghuhusga. Dito, tigtas ka. Napaluha ang bata. At sa likod, nakatayo si Aaron, nakangiti. Dahil alam niyang hindi lang siya ang nagkaroon ng liwanag. Ngayon, nagbibigay na rin siya ng liwanag sa iba. At iyon ang pinakamagandang patunay na
Ang pag-ibig na totoo ay hindi natatapos sa sarili. Lumalaganap ito sa bawat taong nasasabit, sa bawat pusong nabubuksan, sa bawat kwentong naibahagi, at sa mundong puno ng dilim. Sila ang naging ilaw. Sa dilim ng aking gabi. Roman, maghihirap man tayo basta magkasama tayo, sapat na. Tama ka, magkasama tayo, kaya natin. Bawat ngiting ipinili. Anak, kahit mahirap tayo, huwag mong ibebenta ang dangal mo. Pangako, Nay. Sa likod ng ngiti. May tanong sa aking puso, may pag-asang unti-unting nawala. Hanggang sa isang gabing tahimik, Okay ka lang ba? May kailangan ka ba? Bakit mo ba ito ginagawa para sa akin? Dahil hindi ko kayang mawala ka sa akin dahil mahal na mahal kita. Salamat sa pagligtas mo at pagbago ng buhay ko. Ikaw ang unang nagligtas sa akin at nagturong magmahal. May ilaw na taglay, nagbigay liwanag sa aking madilim na daan. Hindi mo ko tiningnan bilang isang paninda, kundi bilang pusong naghihintay ng tunay na pag-ibig. Sa iyong mga bisig, natagpuan ko ang bahay. Sa iyong mga halik, natutuhan ng magmahal muli. Ikaw ang liwanag, ako iyong sinagip, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aking